Sa video ito pag-usapan natin kung paano mag-apply at kung sino-sino ang pwedeng mag-apply ng SSS Salary Loan. Kaya tara, samahan niyo ako at panoorin natin ang video na to. Pero bago yan, sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin, kayo na ang bahala. So bago tayo mag-umpisa, pag-usapan muna natin kung kailan pwedeng mag-apply ng SSS Salary Loan. Pwede po tayong mag-apply ng SSS Salary Loan anumang araw o oras basta pasok po tayo sa qualifications ni SSS. Sino-sino nga ba ang mga qualified na mag-apply ng SSS Salary Loan? So una, lahat ng mga employed, self-employed, OFW, kasambahay, non-working spouse at voluntary paying members ay pwedeng mag-apply ng SSS Salary Loan. So ibig sabihin po niyan, lahat ng mga naghuhulog kay SSS ay pwedeng mag-apply. Pero dapat meron kayo nitong pangalawang qualification na dapat ay may at least 36 months na posted contribution. So take note, dapat posted na yung buong 36 months na contribution ninyo. May iba kasi na nag-expect na ika-36 month na nila this month pero hindi pa pala nahuhulog ng company nila or kung nahulog man, hindi pa posted yung binayad nila kay SSS kaya hindi pa sila qualified na mag-apply. Pangatlo, dapat may at least 36 months na posted contribution kayo within a year at dapat same ng membership status type. So baka naguluhan kayo. Ito for example, nagtrabaho kayo tapos meron kayong more than 36 months na posted contribution na. Tapos natigil kayo sa pagtatrabaho at gusto ninyong mag-loan kay SSS. So pwede po kayong mag-loan pero dapat hulugan nyo po muna ng at least 6 months as voluntary or self-employed yung SSS account ninyo para maging qualified kayo. So for example, ngayong January 2025 kayo mag-a-apply. So dapat meron kayong hulog na at least 6 months na posted contribution as voluntary or self-employed from January 2024 hanggang December 2024. So kahit hindi po tuloy-tuloy yung pagbayad, dapat meron kayong at least 6 months within a year. Kahit putol-putol po yan, pwede po. Pang-apat, dapat walang pending na loan under sa Loan Reconstructing Program or Condonation Program. Ito yung mga loan natin dati na hindi natin nababayaran kasi tumigil na tayo sa pagtatrabaho or lumipat tayo ng ibang company. So kailangan muna nating bayaran ito lahat para maging qualified tayo sa pag-apply ng SSS Salary Loan. At para naman sa mga may loan balance pa pero continuous naman na nagbabayad, dapat naka 50% na po kayo sa pagbabayad para maging qualified kayo ulit sa pag-apply ng SSS Salary Loan. At ngayon kung pasok naman tayo sa qualification, pag-usapan naman natin kung magkano ang estimated na pwede nating ma-loan. So para sa may mahigit na 36 months na posted contribution, ang makukuha ninyo ay katumbas ng isang buwang sahod ninyo. At para naman sa may mahigit na 72 months na posted contribution, ang makukuha ninyo ay katumbas ng 2 buwang sahod ninyo. At kung pasok kayo sa qualification at gusto na ninyong mag-loan, punta na tayo sa pag-a-apply ng SSS Salary Loan. So unang gagawin natin, punta lang tayo sa mga search engine na ginagamit natin kagaya sa akin Google Chrome at pagkatapos i-type lang natin ang sss.gov.ph. Pagkatapos may makikita tayong ganito, hanapin at i-click lang natin tong create a my.sss account or login. And then may makikita tayong ganito, i-click lang natin itong login. At mapupunta na po tayo dito sa paglalagay ng user ID at password natin. By the way guys, kung wala pa kayong user ID at password, hindi pa kayo nakaregister online, may video na po akong ginawa, ilalagay ko na lang po yung link kung paano mag-register ng yung SSS number online. At kung nalagay nyo na, i-click nyo na lang po itong sign in. And then may makikita tayong ganito, so i-click lang natin itong one-time PIN through SMS. At dito maglalagay na tayo ng OTP. So make sure active at nakaka-receive ng text yung cellphone number na niregister niyo kay SSS. At dapat nasa inyo po yun kasi magsasend po sila ng OTP na kagaya nito. So ito po yung text na na-receive ko kay SSS. So yung OTP ilalagay ko po dito. At kung nalagay nyo na, i-click nyo na po itong login. At may makikita po kayong data privacy notice. So scroll down nyo na lang po yan at dito sa baba may makikita po kayong I agree. I-click nyo na lang po ito.
At pagkatapos mapupunta na kayo sa dashboard ng inyong SSS account online. At dahil sa gusto nating mag-loan, i-click lang natin itong tatlong linya dito sa taas. And then, i-click natin itong loans. At pagkatapos, i-click natin itong salary loan. At pagkatapos, kung may makita kayong ganito, you don't have a disbursement account, hindi pa kayo pwedeng makaproceed sa pag-apply ng inyong SSS salary loan kasi wala pa kayong bank account na nakaregister sa inyong SSS disbursement account. Kasi kung ano yung bank account na nakaregister doon po ihuhulog ni SSS yung pera ng loan ninyo. So dapat po kung mag-a-apply kayo ng SSS salary loan, dapat meron kayong sariling bank account ninyo at dapat sa inyo talaga nakapangalan. Kasi hindi po pwede yung mga e-wallet, Paymaya, hindi po pwede. Dapat bank account po talaga. So hindi ko na po matuturo sa inyo dito kung paano mag-apply ng SSS disbursement account. May video na lang po akong ilalagay sa description box. Hanapin nyo na lang po kung paano mag-register ng bank account sa disbursement. At para naman sa mga nakakita ng ganito na hindi pa daw kayo qualified kasi hindi pa umabot ng 36 months yung posted contribution ninyo. At may iba din ganito yung lumalabas na hindi pa daw sila qualified kasi wala silang at least 6 months na posted contribution within a year. At yung iba naman, ganito yung lumalabas kasi hindi pa nakakalahati or naka 50% yung binayad nila sa dating loan nila. Kaya hindi pa sila qualified. At kung pagka-click ninyo ng apply for salary loan at may makikita kayong loan form na kagaya nito, ibig sabihin yan qualified kayo at pwede na kayong mag-apply ng SSS salary loan. So dito may makikita tayong loanable amount. So dito kung magkano yung unang amount na makikita ninyo, yun po yung amount na pinakamalaki ninyong pwedeng i-loan. Pero pwede nyong i-click yan at pumili kayo kung magkano yung amount na gusto ninyong i-loan. Kung ayaw ninyo yung maximum amount ang i-loan ninyo. Pero sa akin, 25,000 yung pipiliin ko. Tapos dito naman tayo sa disbursement bank. So kung marami kayong bank account na na-register sa inyong SSS, pwede kayong pumili kung saang bangko ninyo gustong ihulog. Pero kung isa lang yung bank account na naka-register sa inyong disbursement, yan na po talaga yung malalagay dyan. At next, punta na tayo dito sa baba sa pagpili ng certifying employer. So dito automatic na pong malalagay yung employer ninyo. Pero i-double check nyo na lang guys, baka yung dating employer yung nakalagay dyan. Kasi kailangan ng employer ninyo na i-certify yung SSS salary loan application ninyo para makaproceed po kayo. So i-double check nyo na lang po yung pangalan ng employer ninyo ngayon. Kung tama yan, i-click nyo na po itong next. At pagkatapos mapupunta na tayo dito sa disclosure statement at yung terms and condition. So dito guys, pwede nyo pong i-screenshot itong disclosure statement ninyo para ito po yung ipapakita ninyo sa employer ninyo para i-certify nila yung SSS salary loan application. At kung sa cellphone naman kayo nag-apply at ganito yung makikita ninyo, hindi nyo makita yung disclosure statement, hindi nyo ma-screenshot ng buo, try nyo i-click itong tatlong dot dito sa taas. At pagkatapos, i-click nyo tong desktop site para maging ganito na po yung format ng cellphone ninyo at makita nyo ng buo ang disclosure statement at ma-screenshot ito. So pagkatapos ninyong ma-screenshot, basahin nyo na lang po lahat yung nandun sa disclosure statement ninyo at yung terms and condition about sa inyong SSS salary loan. At kung okay na, i-click nyo na po itong box katabi ng I have para ma-checkan at pagkatapos i-click nyo na po ang next. At mapupunta na kayo dito sa step 3. So dito makikita nyo yung loanable amount ninyo. Tapos makakaltasan yan ng service fee na 1%. Tapos may advance interest din yan na ikakaltas. Pagkatapos kung meron pa kayong loan balance na hindi pa nababayaran, i-deduct din nila yan. So kung magkano yung net proceeds na makikita niyo dito, yun na po yung matatanggap ninyo. So kagaya sa akin, 24,642 yung net proceeds na matatanggap ko. At nandito rin yung pangalan ng bangko at bank account number na pwedeng hulugan ng salary loan ko. Pagkatapos kung agree naman kayo dyan, i-click nyo na po itong box katabi ng I hereby confirm para ma-checkan. At pagkatapos, i-click nyo na po itong submit. At may makikita kayong ganito na net proceeds ninyo. So kung okay kayo dyan, i-click nyo na lang po itong box katabi ng I confirm para ma-checkan.
At kung may check na, i-click nyo na po itong OK. At may makikita na kayong ganito na successful na daw yung pag-submit ninyo ng SSS Salary Loan Application. At nandito rin yung transaction number, yung date at time, tapos nandito rin yung amount na niloan ninyo. So mag-antay kayo ng 5 working days para ma-certify ng employer ninyo yung application. So dapat inform nyo po yung employer ninyo na nag-apply kayo ng SSS Salary Loan para ma-certify po nila yung application ninyo. Or ibigay nyo po yung disclosure statement na pinascreenshot ko sa inyo. At may marireceive po kayong email na kagaya nito na nag-aantay na lang sila na ma-certify ng employer ninyo within 5 working days. At nandito rin yung expiration date ng SSS Salary Loan application ninyo once hindi na-certify ng employer. Once na-certified na ng inyong employer, may makikita po kayong email or notification na kagaya nito na na-certified na daw ng employer ninyo. At pagkatapos may marireceive din kayong email na kagaya nito na yung salary loan application ninyo ay na-approve na ng employer ninyo at ng SSS. So mag-antay-antay na lang po daw kayo ng 3 to 5 working days para pumasok yung pera sa inyong bank account na na-register.